Hello mga ka-G! Naku po, kanina po ay nag-vlog ako. Maaga pa, 12:30. Ngayon, ini-edit ko na sana siya. Pagtingin ko po, wala pong voice. Hindi po pala naka-on yung mic ko. 20 minutes po yun. Ayun na. Windang po ako sa nangyari. Kasama ko po sana din yung pamangkin ko. Ang suggestion ng aking asawa, i-voice over ko. Papaano kaya yun? Hindi ko na po matatandaan ang mga sinabi ko kanina. Ngayon, 11:30 na po ng gabi. Bukas po ay pasalamat namin. Bakit? Voice over, hindi mo kailangan tandaan kung ano yung sinabi. Paano hindi kailangan tandaan? Kung ano yung ginagawa mo yung sabihin. Yan ang sasabihin ko? Mahirap yun din. Ngayon, dahil 11:30 na, katapos lang po namin kumain ng dinner. Ipapaalam ko naman sa inyo kung ano yung kinakain ko paggabi. Bago matulog, ha? Wait lang. Hindi po sponsor to, ha? Baka sabihin sponsor. Masarap to. Nabili ko to sa Healthy Options. Diba, di? Di, sa Healthy Options ko to nabili. Dito nga lang. Ito ay crunchies. Freeze-dried strawberries. So, sobrang sarap po nito. 142 grams. Hindi po ito sponsor. Honest review lang po. Okay. Ano to? 465 pesos. Pakita ko sa inyo yung laman, ha? Wait lang mga kagi. Yan, ganito siya. Yan. Ito ay milk chocolate ito. Titikman natin. Sarap. Sobrang sarap po. Ang calories po nito ay 150. Hindi mo siya sobrang tamis. Pero meron kasi ako nabili sa Healthy Options naman. Para siyang stone. Mas masarap yun. Hindi ko na makita ngayon eh. Hindi ko rin matandaan kung anong tamang, kung ano yung exact na brand na yun. Hindi ko talaga matandaan. Kung alam nyo, yung parang kulay, ano nito, kulay brown, parang nga siyang stone. Pag siya, nawala na siya sa ano, sa lamig, ano, matigas na siya. Mas masarap yun eh, kaysa rito, pero ito, masarap din naman to. Ano pa? Ay, hindi kayo magtaka, ba't ang tabako, no? Ito, masarap din to. Super sarap din ito. Munch Oats Raisins by Cake and Cakes. Masarap din po ito. Chewable siya. Tapos hindi siya masyadong matamis. Yun ang gusto ko rin dito. Review natin. Parang naging mukbang na po yung vlog. Sige tayo, inubos lang chocolate. Yung mga raisins po. Pamangkin ko kanina si Kaya, sabi nga, Tita, nag-vlog ka ba? Ba't hindi mo ako sinama? Eh, wala po kasi siya maghapon kasi po, tumupad siya ng tungkulin niya bilang mga awit sa pagsamba ng kabataan. Kaninang 11 AM, tapos pumunta siya ng festival mall, sinama siya ng mama niya. So, hindi ko siya nasama kanina. Ang masaklap, yung vlog ko, walang sounds. As in, walang audio. Yun ang mahirap. 20 minutes na po yun. Ayun, nakikita nyo. Pasas yan. Ito? Perfect. Isang ganito ay 140 peso. Ang laman niya, siguro nasa mga 9 or 10. 10 pieces. Okay na okay to. Ito, ang laman naman nito, marami. Siguro mga kakapain ko Yung more than 30 pieces.
Solve naman kahit mahal siya, kahit 465 pesos siya. Solve naman talaga. Kasi, strawberries yung loob niya. Healthy din naman yun, di ba? Ay, nakalagay nga dito, oh. Real fruit paired with premium chocolate. O, di ba? Healthy rin pala siya. Nangihinayang ako dating bumili ng ganito kasi nga, baka mamaya, hindi, Kaya kasi mahal. nangihinayang kasi mahal, hindi. Nangihinayang ako Mahal. kasi mahal nga. Baka mamaya hindi naman masarap. Pero nung sinubukan ko one time, sabi ko, deserve ko naman. Di ba ganun naman talaga tayo? Pag nagtatrabaho tayo, tapos may gusto tayong kainin, kahit mahal, sasabihin natin, deserve natin. Deserve ko naman talaga na kumain ng ganito. Minsan pinagdadamot ko pa to sa mga kapatid ko o kaya sa mga pamangkin ko. Sabihin ko, isa lang ha, kahit sa asawa, pinagdadamot ko to. Kasi nga mahal. Di ba yun pa yung baso? Wait lang po mga ka-Gia. Pwede yun. Ito, may tubig ako. Wait lang po. Humingi lang tayo ng baso sa aking asawa. Napakabait ng asawa ko. Wag ka. Kahit naglalaro yan, pag sinabihan ko, di pwedeng pahinging baso. Tatayo yan para kumuha. Ganun siya kabait. Kinikilig na naman ako, diba? Pero yung totoo. Ito kwento ko lang sa inyo. Paano ba kami nagkakilala ng asawa ko? Ngayon. Maganda ding idea yon. Noong year 2008? 2008? 2008. Third year high school ako noon. Nag-aaral ako noon sa Matnog National High School sa Sorsogon. Yung asawa ko naman nag-aaral sa Saan? Los Baños? Los Baños ano? Hindi. LSPU? Wait lang po Inaalala. Basta sa Los Baños siya nag-aaral. Ngayon, may ka-textmate po ako. Babae po yun. Sabi ko sa kanya, third year high school ako na. Hindi ko na rin po matandaan kung ano pong pangalan niya. Basta sabi ko po sa kanya, uy, baka may mga ka-textmate ka. Gusto ko rin makipag-ibigan. Bigyan mo naman ako. Sabi kong ganon. Ngayon, binigyan niya ako 30 numbers. 30 numbers ang binigyan niya sa akin. Lahat yun tinext ko ng, hi, ganon ang sinabi ko. Lahat yun, di ba? Dati naman keypad yung cellphone natin. Pag pwedeng send to many, di ba di tama? Send to many. Hi, sabi kong ganon. Sinave ko yun lahat. Kasi syempre hindi ko naman alam yung mga pangalan nila. Kasi number nga lang eh. Huwag niyo naman sabihin na ang landi-landi ko naman. Third year high school pa lang. Matanda na po ako nun. 18 na yata ako nun. Ngayon, ano na nga. Tinext ko lahat. Hi. Aba, sa 30 numbers, isa lang po yung nag-reply. Ang masaklap, yung nag-reply, hindi pa yun yung number na pinagsendan ko. Nakitext din pala siya sa kaklase niya. Ang reply niya sa akin, ang sabi mo sa akin, who are you? Who are you? Sabi niya sa akin, ito yung number ko, nag-text ka sa akin. Ganon. Ko ba? Nag-reply, nakitext pa sa ibang kaklase. Ibig sabihin, interesado rin to makipag-textmate. Okay. Dine-replyan ko. Ako si Miradel, dito ako sa Bicol ngayon, nag-aaral, pero taga Muntinlupa talaga ako. Ayun na, okay, mag-textmate na kami. Ngayon, dito, nung pumunta na kami ng Manila, hindi ko nagkikwento yung yung paano kami pumunta ng Manila, wag na yun, masyadong mahaba na yun. Nung papunta na kami ng Manila, sabi ko sa kanya, uy, meet up tayo. Sabi kong gano'n. Yun nga. Sabi niya sa akin, maliit lang daw siya. So sabi ko, maliit din naman ako. Sabi ko, okay lang. Sabi kong gano'n.
Siyempre, hindi pa ganun yung ka-confident natin. Siyempre, 18 pa lang ako noon, hindi pa nga ako nagka-college noon, di ba? Hindi pa natin na-aim yung nakukuha ba yung self, ano ba yun? Self-confidence, yung tama ba yun? Ewan ko, basta bahala na kayong umintindi. Tapos, nung nalaman ko na matangkad siya, para ako nag-hesitant. Parang sabi ko, uy, parang hindi kami bagay kasi ang late ko nga, tas ang tangkad niya. Yun. Kaya sabi ko, text meet lang kami, hindi kami nag-meet up muna. Tapos, nagkaroon siya ng girlfriend, nagkaroon din ako ng boyfriend dito sa Muntinlupa. Hindi ko na sasabihin yung bad side. Good girl ako, good girl. Tapos, nung magka-textmate kami, di ba, uso naman yung, parang napo-fall in love ka on text. Ewan ko ba? Paano nangyari yun, di ba? Friendster pa lang naman noon. Wala namang, pero may Yahoo Messenger kami parehas. Ngayon, nung sabi niya, oy, mag-video call tayo. Di nag-video call kami. Pagbukas ko ng cam, wait lang, makakahiinom lang ako. Nagbubulunan na ako. Pagbukas ko ng cam, sabi niya, uy, ba't ang taba mo? Sabi niya, ganun, pinatay ko yung cam, kasi syempre nahiya ako. Unang, ano bang tawag doon din? Yung unang impression niya sa akin, ang taba ko agad. O, diba? Sakit naman nun. Pinatay ko. Pero, magka-text pa rin kami, ganun. Isang araw, may nag-text sa akin, pinsan niya. Sabi niya sa akin, tantanan ko daw siya. Tantanan ko daw yung pinsan niya kasi nga may girlfriend na daw doon. So nasaktan ako. Sabi ko, nakikipag-text mate siya sa akin, nakikipag-call mate sa akin. Di ba dati uso yung sun to sun 30 pesos lang one day. Yun yung niloload namin. Nasaktan ako. So hindi na ako hindi ko na siya nireplyan nun. Ganun. Tama ba? Yun ba yung kwento natin? Teka lang, nalilito ako. Ayun, yun na nga. Tapos, pero yun na nga yata. Yun, saka marami kasing complication. Complicated kasi siya kasi iba yung religion niya noon. Ako kasi 'di ba INC ako. So, nung una, pwede ko ba sabihin? Hindi pa siya handa. Kasi nga, paano ba yung ibig sabihin, Wala pa sa yung parang, hindi pa siya lumalabas sa niya, sa comfort zone niya. Parang gusto niya, yun yung religion niya. Ngayon, sabi ko sa kanya, di ba, natatandaan mo ba yun? Yung natin, na pag 23 ako, tapos pag 23 ka, pag wala pa tayong asawa, wait lang po malulobot ako. Daddy, wait lang po mga ka-G. Malulobot ako Oh my God, ano ba ito? Ayun. Check your charger. Make sure the cable line properly. Wait lang po hindi. Wait lang po mga kanchi. Sorry. Ako yung malulobot. Yan, okay na. Nandito pa lang ang aking Di ba natandaan mo yun? Pinag-usapan natin? Na pag 23 na ako, tapos pag 23 ka, na wala pa tayong anak. Wait lang po Susunod na pagkikita, pag-uusap natin, pag wala pa tayong asawa, tayo na. Ayun. Sa unang, yung pala, hindi ko kasi masyadong ma-recall na. Sa susunod na
pagkikita, hindi pa naman tayo nagkikita eh. Pag-uusap pala, susunod na pag-uusap. Kasi nga, nag-decide kami na let go muna yung isa't isa kasi nga, hindi po pwede. Ngayon, sabi namin, nag-usap nga kami, na sa susunod na pag-uusap namin, kung wala pa kaming anak or asawa, kami na lang ulit. Ayun. 2013, nag-chat ako sa kanya. Sabi ko, nag-hi ako. Tapos, yun, nag-hi siya. First year college ako nun sa STI Alabang. Ano pa? Ano ba? Nagkita kami sa Star Mall. Tama? Star Mall. Ganap na ako trabaho. Sabi ko, ha? Ganap na ako trabaho. Inalok ko siya ng trabaho. Sabi ko, dito ko na lang magtrabaho. Tapos, ayun, dito siya nagtrabaho. Pero hindi po kami magkasama sa loob ng bahay. Sa kabila po siya. Kabilang bahay. Doon po sa Tunasan. Tapos, nag-decide kami na ano, kami na nga, parang mahirap sabihin. May kanya-kanya kasi kaming ano yun, karelasyon. Iba kasi pag tinadhana talaga, no? By the way, yung birthday nga pala ng asawa ko, November 1, 1989. Ang birthday ko, November 2, 1990. Baka destiny talaga kami. Ngayon, kinausap namin yung kanya-kanya naming karelasyon. Ay, nakipaghiwalay kami. Ewan ko sa kanya, kung malabo na rin yung sa kanya. Sa akin kasi, malabo na rin talaga. Malabo na rin. Kaya, ayun, fast forward na natin. 2016, kinasal kami sa Bicol, sa lokal ng Matlog, 2016. Iba kasi pag ano eh, pag alam mong siya talaga, ano, mararamdaman mo kahit marami na kaming pinag-awayan. Kahit nung hindi pa kami kasal. Lagi kami nag-aaway kasi mabait kasi ako eh. Sobrang bait ko. Hindi ako naninigaw. Hindi ako mabunganga. Mabait talaga ako. Kaya, hanggang ngayon, may, syempre hindi mawawala sa mag-asawa yung mag-aaway, no? Pero imagine mo na, galing textmate, tapos naging mag-asawa kami, di ba? Ikaw na. Kaya, may true love talaga sa textmate. Ngayon kasi chatmate. Dati textmate lang, mas mahirap po yung dati. Kasi textmate, di nyo nakikita yung isa't isa. On voice lang. Ngayon, kung may pera-pera ka, mag-messenger, mag-Yahoo Messenger ka. Magre-rent ka pa sa computer shop, di ba? Kaya, may true love po sa sa textmate. Maniwala kayo sa akin. Maghintay lang kayo, manalangin lang kayo. Kasi, sa bawat manalangin ko sa Diyos, lagi kong sinasabi, kung itong boyfriend ko hindi to para sa akin, sana po dumating yung araw, mawala yung pagmamahal ko sa kanya. Ibigay mo sa akin yung mabuting asawa. Yun naman yung pinanalangin ko noon. Matagal na panahon kong pinanalangin yung pinagpanata ko yun. Sabi ko nga kahit hindi masipag, basta masipag sa pananampalataya. Yun yung sinabi ko nun sa Diyos. Panalangin ko yun. Kahit hindi masipag. Pero, wag ka. Aspak ang binigay sa akin. Masipag sa pananampalataya. Masipag pa sa trabaho. Masipag nga lang sa paglalaro din. Sa online games o kaya sa offline games. Sa mga COD, ML, masipag din siya. Pero at least, hindi ko na kailangan sabihin sa kanya na, oy, pagsamba, alam na niya, hindi siya nag-iglesia para sa akin. Naintindihan niya talaga yung aral. Ayun. Yung sinasampalatayanan namin, naintindihan niya. Kaya,
Sa inyo, kayong mga wala pang minamahal, manalangin lang kayo, magpanata kayo. Ibibigay niya yun, lalo na kung naging mabuti kang anak. Ibibigay niya yun, maniwala kayo sa akin. Subok ko na yan. Kasi ako, para sa akin, mabait akong anak. Ewan ko lang sa kanila. Kung ang tingin nila sa akin, mabait na anak, di ba? Malay ko, hindi ko alam. Hindi ko naman na matatanong yung mama ko, wala na siya. Pero, alam ko sa puso ko, naging mabuti akong anak. Hanggang sa dulo. Yun nga lang, hindi nahintay ni mama yung maging maganda yung buhay namin. Hindi na niya nahintay. Kaya, malulungkot ako, wag na natin pag-usapan. Napunta lang ako sa ganun. Kaya, ang advice ko sa inyo, huwag niyong paramdam. Kaya, di ba, babae kayo? Huwag kayong maghabol, huwag kayong maghanap. Ipanalangin nyo, ibibigay niya yun. Totoo yun. Kasi, once na naghabol kayo, di ba, kunyari, ayaw na ng boyfriend nyo, ipipilit nyo pa, hindi yun maganda. Kasi, ayaw na niya eh. Kung ayaw na niya, siguro mas maganda, piliin mo din yung sarili mo. Kasi kung ipipilit mo, hindi magiging masaya. Promise, hindi yun magiging masaya. Walang happy ending dun. Kasi, ba't ka magmamahal nung taong alam mo sa sarili mo, hindi ka na mahal? Sige, ano bang una mong mamahalin? Siya o yung sarili mo? O yun na lang isipin mo. Diba? Kung hindi na kayang ayusin, kung ayaw na niya, kung gusto na niyang bumitaw, so, i-let go mo na rin. O tayo napunta sa love advice. Pero kasi, syempre, siguro yung iba sa inyo, minsan nasasaktan kasi nga, mahal mo pa, pero ayaw na niya. Paano yun? Ang hirap isipin, no? Kaya nga, bago kayo lumusong sa pagiging magkaroon ng asawa, pagiging mag-asawa, pag-isipan nyo munang mabuti kung kaya nyong ipaglaban hanggang sa dulo yung pagmamahal nyo. Pero kung kinasal kayo o nagsama kayo o sa pagpapakasal ninyo nasa gitna yung basbas ng Panginoong Diyos, maniwala kayo sa akin, kahit anong hirap, hindi nyo na mararamdaman yung mawawala yung pagmamahal nyo sa isa't isa. Totoo yun. Iba rin kasi yung naging responsable ka sa relasyon na pinasok mo. Iba yun. Diba may mga magaganda nga dyan, iniiwan ng asawa, diba? Iniiwan ng boyfriend. Bakit? Siyempre magtatanong tayo, uy, bakit? Diba? Kasi, siguro, hindi rin dahil mali yung babae, o hindi rin dahil mali yung lalaki. Siguro minsan, meron silang pagkukulang sa isa't isa. 'Di ba? Na hindi na sila nagkakaintindihan, kaya mas pinipili nilang maghiwalay. Kaya nga, bago kayong magpakasal, sabi sa akin ng mama ko, isipin mong mabuti. Kung pag-usapan ninyo, kaya ba nating ipaglaban to hanggang dulo? Kaya, 'di ba? Sa mga mga wala pang mga boyfriend o wala pang mga girlfriend, maghintay lang kayo. Hindi naman masama kung magpa-first move ka. Wala namang masama doon. Pero yung pakiramdaman mo din naman, no? Magpa-first move, guy, ayaw naman sa'yo ng tao, ipipilit mo. Ano ka ba naman? Mag-isip ka naman. Sorry. Nagalit na ako. Ayaw sa'yo, pipilit mo. Ano ka ba naman? Ito naman. Maging responsable rin dapat. Bata pa nag-aaral, dapat sana
focus muna sa pag-aaral. Ako kasi hindi ako nakapagtapos eh. First year college lang ako sa STI. Hindi na ako nagpatuloy kasi kailangan kong tumulong sa family business. Kailangan kong magsakripisyo. Minsan nga naiisip ko, worth it ba yung sakripisyo ko? Hindi ako nakapagtapos, wala akong diploma. Pero sa tuwing naaalala ko yung mga pinagdaanan ko, sabi ko worth it kahit wala akong diploma. Alam mo kung bakit? Wala akong diploma pero nakita ng Diyos yung pagsisikap ko. Binigyan ako ng diploma. Yung asawa ko, di ba? Binigyan ako ng diploma. Asawa ko, mabuting asawa yung ibinigay niya sa akin. Kahit nagagalit ako sa kanya. Minsan, nagagalit din siya. Pero kadalasan, iniintindi nga ako. Kaya, thank you. Shout out sa'yo. Ano bang pangalan ng asawa ko? Nakalimutan yung pangalan. Shout out sa'yo, JC. Salamat sa pagsasakripisyo mo rin sa akin. Diba? Ang plastic nasa vlog. Hindi yung asawa ko ngayon lang. Natin. Yun! Naglalaro siya. Diba? Yan. Kaya, papasalamat din ako. Lalo na bukas, pasalamat. Pasalamat po namin. Naiinis lang ako kanina kasi yun nga, nag-vlog ako nung siguro i-voice over ko yun, tatry ko, para makita niyo yung ginawa ko. Hindi ko alam eh, ang hirap siguro mag-voice over, yun ang iniisip ko eh. Pero tatry natin, ha? Wala namang mawawala kung tatry ko. Ayun na. Yun yung love advice ko ngayon. Pinaka-summary. Kung magmamahal ka, tiyakin mo na mahal mo yung sarili mo para mamahalin ka rin. Ayun lang. Yun yung pinaka-key, pinaka-susi sa magandang relasyon. Kasi, mamahalin mo siya tapos hindi mo mahal yung sarili mo. Papaano niya mararamdaman na karapat dapat kang mahalin, di ba? Yun yun. Anyway, na po? Ano yun? Kumisings. Cotton buds. Ito. Di saluhin mo. Humingi ng cotton buds yung asawa ko. Ayun na. Anyway, ako ay magpapahinga na. 11:57 na. Ang pasalamat namin tomorrow ay 10 a.m. 9 a.m. o 9:15 aalis na kami ng bahay. Thank you sa panonood nyo sa akin. Yung vlog ko kanina tungkol sa, yun nga sa pagtatrabaho, tatry kong i-voice over yun. Sana panoorin nyo to kahit mahaba. Kasi may love advice naman, di ba? May mga kwento-kwentuhan ko, okay? Good night! 11:57 p.m. na po, December 23, 2023. Happy holiday po para sa lahat. Ingat po kayo sa biyahe. Thank you sa panonood. Tatakpan ko na to. Bye!